Hello mga kasari, ayan another topic na naman dito sa ating printer, sa printing business, sa mga gustong magdagdag niyan. Sa inyong mga sari-sari store, mas maganda tong idagdag sa inyong tindahan kasi sobrang lakas nito. Sa experience ko dito sa aming lugar, sobrang lakas nito sa sari-sari store ko. Siya yung isa sa mga nagbibigay ng malaking kita dito sa sari-sari store ko. Kaya kung gusto nyo itry nyo na yan, lalo na kung may mga anak kayo yung mga nag-aaral na kailangan din ng printer, sulit na mag-avail kayo nito. And may nauna na akong vlog tungkol dito, panoorin nyo na lang. So ilalagay ko dyan sa taas yung mga vlog ko, mamili na lang kayo. Ako nga po pala si Lizelle Domdom, ang yung kasari from Batangas. Kumusta po kayo? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon, kung nakaraan, ang topic natin ay yung tungkol sa mismong printer. Kasi maraming nagko-comment pa rin kahit 2 years ago ko nang share yung pricing ko doon sa aking printer. Kasi napaka-detailed daw ng pagkaka-share ko doon ng mga price list ko. So ngayon naman, ang i-share ko ay tungkol ngayon sa Xerox. Kasi meron ding mga tanong doon tungkol doon sa Xerox. Ayan. Ang kasari Xerox naman tayo kasi dito sa Epson L5190, ito yung unit ko, Epson L5190 mga kasari. Sobrang ganda nito. Wala pa less than 1 year nakuha ko na ang pinuhunanan ko dito. Kaya sobrang ganda nitong Epson. Make sure na kung ang bibilin yung printer para masulit nyo, dapat yung may long photocopy. Kaso mahirap maghanap, ang photocopy ay nandito sa table. Dito yung long inilalagay. Tapos yung A4 at saka yung letter dito. Meron kasi tayo ditong tanong. Hello po. Ayan, ask ko lang po kung ano yung pinagkaiba ng Xerox at photocopy. Thanks po. Yan, dati nalilito rin ako kasi di ba ang tawag ng mga suki natin dito sa photocopy ay Xerox. So yung Xerox mga kasari ay isa siyang pangalan ng brand. Katulad nito, Epson siya. Ayan, Epson siya, di ba? May Epson, may Brother. Ang Xerox ay brand yun ng printer. Parang brand siya ng photocopier. Hindi siya printer na katulad talaga nito. Photocopier siya. Tapos yung photocopy naman mga kasari, yun yung proseso ng pagkokopya ng dokumento. Yun yung tinatawag na proseso. Yun yung tamang term na gamitin natin pag nagpapa-photocopy o nagkokopya tayo ng dokumento. Meron pang tanong, kaya po bang palinawin yung malabong Xerox copy? Ayan, depende yan sa original na ikakopy mo. Kasi kung malabo na yung ikakopy mo, kahit anong pilit mong palinawin yan, hindi mo na yan mapapalinaw. Depende pa rin sa original na ikakopy. Pero kung ang tinatanong mo ay kung dito natin titimplahin, pwede naman yan. So, yan mga kasari, dito muna tayo sa home. Ayan, para mapalinaw ninyo yung mga Xerox nyo, pagka magka-copy na kayo, nandiyan kayo sa copy. Ibaba nyo dyan sa settings. Dyan sa density, pwede nyo, yan, depende sa kapal niya. Naku, hindi nga makita. Yan, depende sa kapal niya, yung magiging outcome ng iyong photocopy. Ayan, diyan kayo mamili. Pero itong naka-default o yung suggested nila, diyan ko na lang inilalagay. Para kasi, pag sinobrahan mo kasi, pati yung anino ng ipo-photocopy, yung dito, yung mga gilid-gilid, nagiging gray ang buong papel. Kaya, wag niyong sobrahan kasi buong papel magiging gray. Matakaw sa ink. So, kung nandiyan na kayo, pwede nyo na yan ayan. Pwede rin dito mga kasari. Ayan, dito sa ating isang pagpipilian, ayan, meron ditong standard, ayan, quality ng photocopy. Pwedeng standard, pwede siya sa best. Pag standard, sakto lang ang linaw. Pag naka-best siya, sobrang malinaw na siya. So, dalawa lang ang pagpipilian mo dyan. Hindi ko alam tong draft kung ano to. Pero yan ang pinagpipilian ko kung gusto kong mabilis mag-print. Pag standard, palibasa hindi siya matakaw sa print o sa ink. Mabilis lang yung photocopy. Ilang segundo lang. Parang dumaan lang talagang mabilis. Pero itong best, palibasa talagang binabaybay niya yung buong yung buong papel, matagal siya mag-photocopy. Standard yung ginagawa ko kasi 3 pesos lang naman yung singil ko sa photocopy. So, depende yun sa inyo. Tapos dito sa settings, pwede yung pagpilian kung letter. Ito nga yung short. Tapos yan, hindi ko siya nagagamit yung mga yan. Kasi hindi ko alam yung mga size niyan sa mga papel. Kaya kailangan, pag magpo-photocopy kayo, sakto dito sa settings nyo. Kasi pag hindi yan sakto dito, kunwari ang ipo-photocopy nyo ay ganitong size, long. Tapos naka-letter dito, mapuputol yung ipo-photocopy nyo. Yung original na ipo-photocopy nyo, mapuputol. Dahil ang settings nyo ay naka-letter lang, nasa short lang, pero ang original na ikakopy nyo ay legal pala. Ayan, itong 8.5 by 13, mapuputol. Magiging size ng
short lang ang makakopy nyo. Kaya dapat kung anong isasalang nyo, nakatugma dito. Ano? So ito, katulad ng sabi ko, hindi ibig sabihin na nakakita nyo sa packaging ng inyong papel ay legal na yung pipiliin nyo dito. Ayan, may Indian legal, meron ding legal dyan. So, hindi yan ang pipiliin nyo. Ang piliin nyo yung mismong size na biling typewriting, 8.5 by 13. Kasi pag legal ang pinili nyo dyan, mapuputol yung inyong mga ipopotocopy. Kasi ito ay 8.5 by 14 ang kailangan mong papel dito. Kaso, hindi tayo nagpopotocopy ng ganun. Walang papel na nabibili ng ganun. Hindi ko alam ha. Kasi yun yung size nung original na birth certificate galing sa munisipyo, mas mahaba. So, wala akong nakikitang ganun sa mga school supplies na bilihan ko. So, kailangan ha, tandaan nyo kung ano yung nasa settings, dapat tugma doon sa papel na ipopotocopy nyo. Hindi pwedeng magkaiba. Kaya yung iba nagtataka, bakit putol yung aking photocopy? Baka hindi nyo po inayos dito sa settings nyo. Kailangan natin sa legal muna, kasi mamaya magde-demo tayo ng photocopy ng long. Ang long ay yung legal, yung 8.5 by 13. So, pwede kayo mamili ng color at saka black and white. Not sure kung parehas din yung feature ng 5290, Epson L5290 dito. Tapos, pag nag-jam, nag-paper jam, ayan, dukutin nyo lang siya dito. Ayan. Bubuksan nyo yan siya dyan. Buksan nyo siya dyan, tapos dukutin nyo lang siya. Dinudukot ko lang. Ayan, dahan-dahan lang sa pag-ano nito kasi sensitive ito mga kasari. Yun lang ang masishare ko sa inyo kasi yun lang yung ginagamit ko dito. Ayaw kong makialam dito sa settings, baka hindi ko maibalik sa dating pinanggalingan niyang settings. So, isishare ko sa inyo kung paano mag-photocopy nitong long, kung gutay-gutay na ang inyong mga papel. Ayan, yung ipopotocopy yung original. Mahirap kasi mag-photocopy dito sa ating ADF. Dito ka kasi siya sinusuot. Pwede mo siyang isuot lang ng direkta na nakaganyan. Kaso minsan pag sinuot mo siya ng direktang nakaganyan, hindi siya kinakain hanggang dulo. Ayan mga kasari, oh. ADF, may nakalagay dyan. Tapos pag tinanggal mo yan, mawawala. Ayan, pag ibinalik mo, ayan, may ADF na ulit sa taas. Ibig sabihin na detect niya na may papel na isasalang dito sa ADF natin. Kaya pag hanggat wala ka pa nakikitang ADF dyan, wag mong pipindutin yung copy. Ito yung sa copy niya mga kasari, dito. Ayan, wag mong pipindutin to kasi diyan mo makikita kung anong pipindutin mo. Kung copy, pindutin mo, hanapin mo yung symbol dito. Ayan, merong isang tanong dyan na nakailang sira na daw siya ng birth certificate kasi nasisira siguro kasi gutay-gutay na. Pagka ganito ba naman ang iyong birth certificate? Akin ito ha, kasari. Ito yung birth certificate ko, yung pinakaluma na inanay na yata. Pero nakakuha na ako nito sa meron na akong 2 kopya nito ng NSO at saka PSA. So ito lang pinakaluma. So i-share ko sa inyo kung ganito kagutay-gutay ang isa-xerox nyo. Okay lang kung short. Kasi dito naman siya ilalagay. Kahit gutay-gutay yan, mapopotocopy yan. Pero kung long siya, dahil dito siya sa ADF at may mga roller yan dyan na umiikot at kumakain, may mga ngipin pa yung mga kumakain dyan para pumasok at mag-ikot yung papel, kailangan hindi ganitong kasira-sira. Kasi mapupunit talaga siya, promise. Kaya pag may ganito kang printer at di nyo gamay ang pagpapotocopy, huwag nyo nang tanggapin kasi baka mag-abono pa kayo sa nasirang document. So, ganito yung ginagawa ko mga kasari ha. Ganito yung ginagawa ko. Pagkatapos ko iset dito na naka 8.5 by 13 at ganito yung ipopotocopy, ipasok nyo dito sa laminating film. So, meron tayong laminating film kasi meron din tayong lamination diyan. Laminating machine. Ayan. Ipasok nyo dito, isagad nyo hanggang dulo para lahat ng details ay makuha. Ayan, para hindi maaksaya yung space dyan. Kasi pag may space yan, hanggang doon sa kakainin, ay masiserox yan dito sa ating long. Kaya kailangan sagad-sagad hanggang pinakataas. Tapos, saka mo siya ipasok doon, safe na yung document. Nga pala, pag magpo-photocopy kayo nito, ang ating papel ng long ay dito natin ilalagay sa feeder. Tapos, dito natin to ilalagay sa ating ADF. So, pipindutin nyo na lang itong copy. Tapos, dire-diretso na siya. Pero dahil hindi nga minsan kinakain, kahit ganyanin mo, ang ginagawa ko, tinataas ko to. Inuusog ko siya hanggang doon sa pinakadulo, hanggang siya. Yung kakainin na talaga siya para sigurado makain.
Tapos igaganyan ko, make sure na naka-level ito, yung dalawa, para hindi mag-iwarang. Kasi pag umiwarang siya, yung kabila nakain na, tapos yung kabila hindi pa, yung kabilang side hindi pa. So hindi siya level ng pagkain, kaya nagugusot. Pero para safe ang printer nyo na hindi masira, ang ginagawa ko mga kasari, pinipicturan ko na lang or ini-scan ko na lang. Meron sa sa cellphone natin na pwedeng i-download na app. Kung kayo ay nag-print gamit ang cellphone, mag-download lang kayo ng cam scanner. Diyan sa cellphone nyo, i-search nyo lang yan sa Google. I-search nyo cam scanner. O kaya, picturean nyo na lang mismo doon sa camera ng cellphone nyo kung malinaw yung camera nyo. Saka nyo i-print ng black and white. Tapos, yung print nyo, gawin nyo na lang standard para hindi matakaw sa print. So, kasi itong aking pricing dito sa Long, mas mahal siya kumpara kung dito ako nag-print 3 pesos lang kasi hindi ako na-stress. Dito, mas mahal yung print ko, 5 piso. Mahigit pa, kasi na-stress ako. So, depende yan sa stress na itudulot sa inyo yung pricing. So, yun mga kasari, yan lang yung isi-share ko sa inyo. Yan yung ginagawa kong way. Yan naman ay para lang dun sa mga sira o yung mga malalamyang document. Pero kung matigas naman yung papel, excuse me po, pwede naman siyang ipasok dito. Pero pag kahit siya matigas pero gusot siya, nako, wag nyo na ipasok kasi hindi level yung pagkain ng roller dito. Dahil may stress lang kayo, baka masira lang yung document. At kailangan medyo medyo nakabaluktot siya para kainin siya pailalim. Kasi yan ay iikot yan, tapos dito siya lalabas. So yan mga kasari. Try nga natin, kunyari ito demo lang So yan. So isiset natin sa 8.5 by 13. Napakalayo, ang dami niyang option ng size. So, naka-plain paper siya. I-colored natin para malaman nyo kung anong kulay ng colored. Pero ito short lang to ito lang yung sample ko kasi. Ito lang yung reject ko ngayon. So, ipiprint na natin siya. Pindutin natin yan. So, yan. Kinakain na siya mga kasari. Tapos, hintayin nyo lang kinain na rin doon. Magpiprint na. Magsiserox na siya. Magpopotocopy na siya. Antayin nyo na lang ditong lumabas sa ilalim. Ayan. Dito sa ilalim siya lalabas. So, yan. Tapos, ito namang isa, dito siya lalabas. So, yan mga kasari. Titingnan natin yung itsura, kung may pinagbago ba, kung nakabalot siya ng laminating film. Kung anong itsura. Ito lang kasari, meron akong problema dito lagi. Nagkakaguhit siya. Kasi sabi ng aking technician dito, ay kailangan nililinis ko yung table. Meron siyang linya dito, pero yung original wala. Kakahapon ko to ulit nalaman na may linya yung long. Laging nagkakalinya yung long. Dito siya bumabasa Yan dito. Yung ating legal size dito yan bumabasa. So dito natin lilinisin. May lilinisin tayo dyan. Kaya naguguhit yan. Ang itsura niya, kasi naka-standard lang. Kung gusto mo nung mas makakulay niya, igawin mong best. So kahit gutay-gutay, masiserox mo. Basta may laminating film ka. So mura lang to kasi ang gamitin yung laminating film, lang to, 125 microns. So, yung manipis lang para hindi masira yung ating printer. Kasi, yung ating ADF, yan para sa manipis lang na papel. Hindi kasali yung laminating film. So, yan mga kasari. Sana na-share ko sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Bye-bye po. Ayan, next topic natin yung ink. Ayan, sunod na topic natin ink. Bye-bye po. Happy selling. God bless.